Music please. So ito nga yung start ng ating vlog guys, kung sa mga nag-aabang at nakakita nung mga video na upload natin na nandun tayo sa Buskalan. So from this point, nandito tayo sa pinaka-Buskalan. Mamimit nyo po ito yung ating pinakaunang sponsor, Boysin. Yan. So ito ay statue ni Apo Wang Ud na napakalaki, mas malaki pa sa tao. Itong sculpture na to, I didn't silang kung sino yung artist na gumawa nito, but surely ako in-sponsored to ng Boysin para ilagay dito sa ano. Ayan yung sasalubong sa inyo bago kayo umakyat sa ng Boysin. Buskalan. Boysin. Now, ito yung isa sa bagay na natutunan ko dito sa lugar na to. Yung Buskalan, Ito yung hanging bridge, ang tamang pronunciation ng Buskalan. Buskalan kasi yung tinatawag natin sa atin, pero yung mga taga doon, ang tamang pronounce nila sa barangay nila ay Buskalan. Buskalan. So ito yung bridge ngayon na bagong-bagong paggawa. At ang nagpagawa po dito ng bridge na to ay walang iba kundi ang ating national artist na si Wang Ud. Siya yung nagpagawa nung bridge na to dito sa lugar na to. At easy na lang yung access para paakyat sa kanila. Dati kasi, yung point na yon, doon sa may ano yun, bababa ka dyan hanggang doon, tatawid ka sa may ilog na yon, tapos aakyat ka na uli. Now, this dun sa may, dahil may bridge na, hindi ka na bababa ng sobra para makatawid doon at hindi ka naaakyat ng sobra. Ang taas po niyan guys at nakakahingal. So, ayan yung ating chef. Yung kasama natin chef, napakasarap ng food. Ay by the way, ang tour pala na to ay tour ng Kalmado Hikers sa Facebook. Search nyo guys yung Kalmado Hikers kung gusto nyo pumunta ng Buskalan at doon kayo mag tour ng book nyo. So yun din yung tour na na-avail natin at naka-chance na makasama tayo sa tour ng Kalmado Hikers. At ito po yung ating coordinator, yan, si Jan. So yun, dito pinagmasdan namin yung kagandahan. So ito na, pasok. So ito po ngayon yung Banawi Rice Terraces. At lipat tayo ng view kasi medyo malabo doon sa view na yon. At ito po guys, so itong Banawi Rice Terraces ay matagal na pong farm to dito sa lugar na to. At talagang ilang taon na yon at pinamana lang yan sa mga ninuno. O nanggaling pa sa mga ninuno yung ano na yun, yung years nun, talagang old yun yung lugar na yon. Speaking of old, alam nyo ba kung ilang taon na si Apo Wang Ud? Guys, siya ay 107 years old na. Imaginein mo yun, 'di ba? Pero hanggang ngayon ay nagtatato pa rin. Kaya niya pa ring magtato, kaya niya pa ring maggawa ng arts. Ito pong signature arts na to ay 300 pesos yung ano, pag nakarating ka dito, talagang pinipilahan to si Wang Ud dito sa lugar na to. At ito yung main reason ng pagpunta ng mga turista dito, to meet and greet, makapagpatato. Alam mo, kung babaybayin mo, napakalayo pa. At ito naman, tingnan natin siya kung paano siya ginagawa. So, ito yung ginagawa. Yung tatlong dot na yan, yan yung signature tattoo ni Apo Wang Ud. So ito po yung itsura ni Apo Wang Ud. Tingnan nyo yung kamay niya guys, pagmasdan mo. Ang sarap umidad ng napakatanda, no? Gusto ko din magkaroon ng ganyang klaseng kamay. Yung sobrang kulubot na ano, na 107 years old ka na. So ito guys, kaya mo ba yan? By the way, hindi pala fishbone yan. Sorry guys, at ano pala yan? Tawag dito,
tinik pala yan ng suha daw, suha. Yun yung pagkakasabi sa akin. So yan, nakalimutan ni Apo na meron pa palang isang bilog na pinunasan niya na agad. Hindi pa pala natitira. So yan, titirahin ni Apo. Yan. At ito nga, ang sarap 'di ba magkaroon ng ganyang klaseng kamay. Tamo yung balat niya sa niya, sa mukha, 'di ba? Talagang 107 years old. Talagang So ito yung ating national artist at napakabait po nitong taong to at thankful kami na kahit di kami nagkausap dahil di kami nagkaintindihan at busy siya, thankful ako na nakita ko si Apo Wang-od kasi isa siyang national artist guys ng Pilipinas. Para sa akin, napakalaki nung accomplishment na nagawa niya sa buhay niya. At hindi pa to tapos So, narinig nyo yun guys, nagtagalog si Apo Wang-od. So after that, dito naman sa may transient o yung tinutulugan na nakuha namin accommodation dito. Guys, huwag kayong masyadong maarte sa wala pong makikitang first class dito na na venue para sa transient nyo. Kumbaga, hindi ka makakakita dito ng hotel talaga kasi itong lugar na to ay yun lang, pagtapos mong tatuan, pahinga, inom, ganyan, at smoke kung nag-smoke kaya nyo, ganyan, at patato. Yan po yung activity dito. At after nun, pahinga, tulog, tas kinabukasan, yun na, patato uli. Sa mga hindi natatuan kasi ni Apo Wang-od at sa mga gusto pang magpatato. Kape ulit, pre. Masarap po yung kape dito, Sarap rin. May na siya, may tamis na siya. Oo nga. Simplado na nga, Para siyang kanila tutong. Kape kayo dyan, mga kababayan. Saan po kayo, Madam Manila? Hindi po kami taga Manila, Ilocos po. So ito guys, si Kuya Charlie, siya yung owner naman nung Charlie Knows na homestay. Ito guys, yung pinaka the best na tao dito sa lugar na to, sa pakikisama, sa pakikipagkaibigan. Si Kuya Charlie, napaka the best na ito guys. Sobrang the best yung lahat ng ihain niyan guys. Lalo yung Violeta. Napaka the best niyan ni Kuya Charlie. At so may mga foreigner din na nakasabayan kami. At ito po yung homestay niya, yung Charlie Knows. Napaka the best niyan. Unlimited coffee po dito sa lugar na to. At nang sarap ng kape nila guys. May ka magkape. Ito yung mga kasabay namin foreigner. At tingnan nyo naman yung tattoo ni ate sa likod buo yan hanggang likod. Kung makikita lang at papakita lang, makikita natin. Ang gulo mo no? So yun guys, ito si ate, napakadami niyang ino-offer na talent, na klase ng tattoo. Nandun yung wave, nandun yung at hindi lang siya din yung nagtatato dito. Yung kapatid niya din at yung kapatid ni Kuya Charlie. Yung mga artist dito sa lugar na to. At sa baba lang to mismo ng transient mo hindi ka nalalayo, hindi ka napupunta dun sa malayo. Hindi magiging the best kung yung pinag-homestayan mo ay may mahihiraman ka ng gitara. Napakagandang gitara guys. Pangarap ko tong gitarang to. So may music kami, meron kaming drinks. At yan, nagparapol si Sir Jan ng kanyang chanelas. Ito yung mga chanelas. Kalmado hiker lang po yan. May parapol ng chanelas. At yan na kung sinong unang mananalo. Ang nanalo ay si Ma'am Kresh. Yan.
Crush o Crush? O, si Ma'am Crush. At ang next na parapol ng Chanelas, tingnan natin kung sino mananalo guys. Napakaswerte nung nanalo na yan. Tingnan mo naman kung sino guys. Si Ting. Ako yung nanalo. Pagpapala talaga oh. Wala, nakalagay na nga yung pangalan. Wala nga yung pangalan. Lumabas na nga yung pangalan. No? Ay, sandas mo ba bili? Yung size ko pa yata ito pre. Para sa talaga yung boss, para sa'yo talaga yan. Binabati ko nga pala kami mga kababayan dyan. Yawil, salamat. Ulit pa, ulit. Music, please.